Una sa ating mga balita, matapos ang matagumpay na unang round ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng NDF-CPP NPA, ay tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na matatamo na ang tunay na kapayapaan sa bansa. Narito ang report ni Lala Babilonia. Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na makakamit na ng Pilipinas ang inaasam-asam nitong kapayapaan. Ayon kay Duterte, nasa magandang posisyon ang pamahalaan ngayon, lalo na't nagpapahayag din ng kooperasyon ang Communist Party of the Philippines sa isinasagawang peace negotiations. Maaring pagod na rin sa ilang dekadang pakikipaglaban ang mga rebelde. Kasama na ang Moro National Liberation Front o MNLF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. May window tayo. We are not fighting the communists. At with the grace of Allah, MIMN have expressed the desire to talk. I salute you guys. They even surrendered the drug addicts under their custody. Which means to say that maybe the MILF, kung maibigay natin yung teritoryo na gusto nila, to which I am inclined to give, para wala na lang ngulo. Total, it's a definite territory also for the arm, but it stretches a little bit. Fine. We still have enough land in the entire Republic of the Philippines to make everybody happy. Hindi pa umano malinaw sa ngayon kung anong nais ng MNLF. Gayunpaman, inatasan ni Duterte ang kapulisan at militar na kapag lumabas ang leader ng MNLF na si Nur Miswari ay hayaan na muna ito. Total, matanda na rin naman umano si Miswari at wala ng kapasidad na tumakbo pa. From Nur, but I said, Nur, if he comes out of his hiding place in Hulo, my advice to you guys, the army and the police and everybody, is then let him be. Let him be. Si Nur, I wanna say sick. I hope he's well, but matanda na, hindi na yan tatakbo. And the last thing that I would want is really, if God forbid, wag sana, na kung may mangyari sa kanya, nasa custody natin. Sa kabila ng nakikita ni Duterte na kooperasyon ng ibang rebeldeng grupo, nais nito na wakasan na ang mga Abu Sayyaf. Lalong ikinagalit ni Duterte nang mabalita ang pinugutan ng ulo ng naturang teroristang grupo ang isang teenager na si Paulo Almodovar. Ayon kay Duterte, nawala na ang kanyang respeto sa mga Abu Sayyaf na sinasabing nagnanais lamang ng isang independent Islamic State sa Western Mindanao at Sulu. Subalit simula pa lamang noong late 1990s na itala na ang mga karahasan, kasunod ang mga nababalitang pagkidnap at pagpaslang sa kanilang mga bihag. Islam was ahead in Mindanao by 70 years. So kayong mga Abu Sayyaf noon, medyo sumasaludo ako. But when you began to slaughter people in front of the camera, and then now you killed an innocent boy, anak, nawawala ang respeto ko sa inyo. So my orders to the armed forces and to the police, destroy them. Destroy them because they are criminals. Para sa PTV News, Lala Babilonia, Davao City. 4 na bihag ng New People's Army ang pinalaya kahapon sa Surigao City, isang araw matapos ideklara ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF ang indefinite ceasefire para mapabilis ang peace talks. Pinalaya ang 3 pulis na sina Caleb Sinaca, Jerol Bagayas at Santiago Lamarilao at isang police civilian employee na si Rodrigo Angob. 2 buwan matapos mabihag ng NPA. Ayon sa NPA, sangkot umano sina Sinaca sa illegal na droga, illegal logging, extortion at harassment ng mga magsasaka sa kanilang barangay. Naging bihag ang 3 iba pa dahil kasama umano nila si Sinaca ng puntahan ng grupo. Ipinahayag ng NPA na patuloy nilang imomonitor ang 4 na individual matapos ang kanilang paglaya.
Samantala, epektibo na ngayong araw ang indefinite unilateral ceasefire sa hanay ng New People's Army para mas mapabilis ang peace negotiation sa pagitan ng makakaliwang grupo at ng pamahalaan. Matatanda ang nagdeklara ang Communist Party of the Philippines ng 7 araw na tigil putukan para magbigay daan sa unang round ng peace talk sa Oslo, Norway noong nakaraang linggo. Nakatakda naman ang susunod na round ng peace talk sa Oktubre 8 hanggang 12. Muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang suporta kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, lalo na pagdating sa pinaigting na kampanya ng kasalukuyang administrasyon laban sa iligal na droga. Sa katunayan, sinabi ng Pangulo na maging ang kanyang estilo ng pananalita ay nagaya na ni de la Rosa. Ang paayag na ito ng Pangulo ay kasunod po ng paghikayat ng PNP Chief sa mga drug addict na patayin at sunugin ang mga bahay ng mga drug lords. Ang ulat mula kay Lala Babilonia. Napabilib si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang appointed PNP chief na si Ronald Bato de la Rosa na kopyang-kopya ang kanyang estilo pagdating sa tapang nito sa paglaban ng iligal na droga sa bansa. Laman ng balita si de la Rosa nitong mga nakaraang araw dahil sa naging pahayag sa kanyang talumpati sa Iloilo kung saan dahil sa sobrang pagkadismaya nasabi ni de la Rosa na sunugin na lamang ang bahay ng mga drug lord. Gayon pa man nilinaw ni de la Rosa na bugso lamang ito ng damdamin at agad naman siyang humingi ng tawad sa kanyang nasabi. Ang Pangulo nagpahayag naman ng buong suporta kay de la Rosa. Sabi ni Bato, alam mo si Bato nauunahan ako sa yabang. Bunot ko dyan. Ayan ang style ko eh. Sinunod ta kanya, pati tuloy ako, hindi na makasalida. Limitado na ang papel ko. But you know, Bato has my support. He has been around. I was his ninong when he married many years ago. He was only a second lieutenant here. He earned his force here in Davao City and in Mindanao. And the guy, for all of his faults, is simply loyal to the Republic of the Philippines, not to me. As I've been saying to everybody, do not nurture loyalty to me. I do not need it. You nurture the love of the country, and then you are ready to die for it. Samantala, pinanindigan naman ni Duterte na hindi ito magpapapigil sa kampanya laban iligal na droga, lalo na't nababawasan na ngayon ang krimen na sanhi ng ipinagbabawal na gamot. Giit ng Pangulo, responsibilidad niya na protektahan ang bansa. Bukod dyan, naakuin niya umano ang buong responsibilidad sa mga kapulisan at militar bilang kanilang Commander-in-Chief. So, itong sa droga, it will remain relentless. It will be sustained, and for the information of everybody, including the United Nations, I take full legal and official, gawin mo ng private, liability. Akin yan. Para sa PTV News, Lala Babilonia, Davao City. Sa iba pang balita, sinilakay ng Maute Group ang Provincial Jail Compound ng Marawi nitong Sabado upang itakas ang 8 sa mga miyembro nito. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, nasa 20 miyembro ng Maute Group na armado ng 4 na rocket grenade at lula ng 8 sasakyan ang lumusob sa kulungan bandang alas 5:30 kahapon. Nakarinig umano ang mga gwardya ng putukan, subalit nabigo umano mga ito na pigilan ng mga sospek. 20 bilanggo pa ang nakatakas dahil sa insidente. Naglunsad na ang militar at pulisya ng Pursuit Operations laban sa grupo dahil kung saan ay nagtayo na rin ng mga checkpoints sa mga posibleng dadaanan ng mga bandido. Na-recover naman sa provincial jail ang mga watawat at dokumento na may simbolo ng Islamic State, subalit hindi pa matiyak ang direktang ugnayan ng Maute Group sa IS. Sa iba pang balita, tumutulong na ang Royal Malaysian Police sa Philippine National Police sa pagtugis kay Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, binigyan nila ng litrato ng nakababatang Espinosa ang mga otoridad ng Malaysia para mas mapabilis ang pagtuntun dito. Lumalabas mula sa immigration records ng Malaysia na hindi pa nakakaalis ng bansa ang pinaghihinalaang drug lord. Nanawagan naman ang ama ni Kerwin na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na sumuko na
Matatandaang siya rin ang nagdawit sa pangalan ng anak sa operasyon ng iligal na droga. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang magandang resulta ng formal peace talks sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF sa Oslo, Norway. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito ay dahil na rin sa commitment ng magkabilang panig na makumpleto ang peace process sa mabilis na panahon para matuldukan na ang matagal na kaguluhan sa bansa. Agreement between the Philippines and the NDF who agreed on an accelerated timetable for peace talks. We're happy that with the ongoing peace talks in Oslo, where both parties have promised to complete the work on the comprehensive agreement on socio-economic reforms within 6 months. As Secretary Bello mentioned, the CASER is considered the heart and soul of the peace negotiations between GRP and NDF as it tackles issues such as agrarian reform, national industrialization, and foreign policy.